Ayan. Isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay November 20? Okay, November 20, 2023 at ang oras ay 11:25. oh my God, 11:25 PM. Okay, una at higit sa lahat ay nais ko munang pasasalamatan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa at ang apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at ang apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Okay. Mga minamahal kong mga kapatid, sa kasalukuyan ay kasama ko ang The Real Sultanate of Sulu, at maraming mga bagay na pinag-uusapan. Tapos meron pong mensahe ang ating pinakamamahal ng The Real Sultanate of Sulu, pero ganun pa man, ito ay mensahe para kay Ate Helen Abdul Rajak at kay Gamal Abdul Rapal, Principal. Abdul Rapal, Principal. Pero mga kapatid, hindi ko lang po muna ipakita ang mukha ng ating The Real Sultanate sapagkat ito po'y bahagi ng pag-iingat para sa kanya. So, boses lang po ang maririnig ninyo sa kanya. Okay, lapag lang. Sige po. Hindi, okay lang po. Hawak ko lang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kapatid, ito ang mensahe ko sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, tungkol sa kapayapaan matagal natin na hinintay. Ang magpalaya sa atin, ang katotohanan, ang magpalaya. Ang lihim na ito, 270 years na nakaraan, ang pagkatao namin, tinago namin sa mga family. Sa mga family. Ang tinatawag Law Sultanate, tinatawag sa Tausug naglupos. Tinago namin ang pagkatao namin sa mga family para walang makaalam. Kung alam, lahat kami para walang matiralahi, ubusin kami patayin. Ang nangyari sa Sulu, sa 1904, bagsak masakil, lahat yun mga royal family, pinamasakil si Kiram sa Amerika, hindi masunod sa kanya sa pamahalaan ng Amerika, ang mga royal family, pinasukat ang lupa, pinasapan ng baka, nagpatupad sa idula, nagpaaral, palitan ang kaalaman ng mga Tausug, hindi pumayag ang mga Tausug, royal family, ipasukat ang lupa, pagkatapos sukatin ang lupa namin, magbayad kami, sarili namin lupa. Magkuha sa idula, magsapa ng baka, pagkatapos magbayad, magpaaral. Ayaw namin may sarili kaming kaalaman, yung religion, Holy Quran, ayaw namin palitan. Yun na pinaglaban namin, ayaw namin mag-aral. Na hindi kami masunod kay Kiram, ginawa kami rebellion. Yun na bata, matanda, unang masakil, 1904, bagsak masakil. Bata, matanda, pinamasakil si Kiram sa Amerika. Pangalawang masakil sa Daho masakil. 1906, bata matanda, pinamasakil si Kiram sa Amerikano. Hindi masunod sa kanya batas ng hari ng politika. Si Kiram hindi sultan. Inapoy ng Espanyol, administration, gobernador ng Sulu, hari ng politika. Batas ng Espanyol. Siya ang una nagpatayo ng simbahan pinakamalaki sa Sulu. Nagtatag. Yun na hindi pumayag ang mga royal family, mga Tausug, ipatayo ang simbahan. Doon na nagkagulo sa Sulu. Na hindi sinuko ng mga royal family ang bansa, ang religiyon ng pagkatao. Hindi sila pumayag. Sa batas si Kiram, batas ng Amerikano. Si Kiram hindi sultan. Ginawa ng Espanyol, inapuin ng ninuno niya si Bantilan,
at saka si Jamalul Alam, Espanyol ang nag-apuin sa kanila. Ang Espanyol dito nanatili sobra 300 tahon. Ang bansa natin, colonized na bansa, walang kasunduan. Hindi sinuko ng mga real sultanate ang bansa. Hindi tininda, hindi binigay. Walang kasunduan. Ang mga Treaty of Paris, yan isang illegal. Imbinto yan, walang katotohanan. Wala kaming ugnayan sa Amerika. Wala kaming ugnayan sa Espanyol. Wala kaming ugnayan sa British. Tungkol sa Capintil Agreement sa Sabah, yan isang illegal, imbinto. Walang paintulot ng Sultan, pinaupahan ang North Borneo sa British. Yun na sa Sabah, pinaglaban ng Real Sultanate si Datuk Paduka Tuan Madzali ang karapatan niya. Hindi niya sinuko sa British. Yun na nagkagira sa Sabah, ang Real Sultanate si Datuk Paduka Tuan Madzali, pinaupahan si Jamalul Alam sa British, 100 taon walang paintulot sa mga di Sultan, wikang tauso. Tinawag ng British di Sultan. Sino bang di Sultan? Yun na si Paduka Tuan Madzali. Ang nakalagay sa North Borneo, sa kanya ang kaharian ng Borneo at saka Sulu. Resindan ng Real Sultan. Ayan, sorry po. Sige po, Sultan. Ipagpamanin mo, may signal. Sige po. Ito, mabang kwento ang tungkol sa Sulu. Ang Sulu, walang makaalam kahit taga-Sulu, kahit family ko pa. Ang lihim ng Sulu, bakit nalos? Anong nangyari? Sarili niyang tauhan ang nagtaksil sa Sulu, yung bantay dagat. Kung hindi kami bumagsak, sarili namin tauhan ang nagtaksil, inupahan ng Espanyol para isuko ang bansa. Hindi kami ang nagsuko, walang kasunduan ng Real Sultanate at saka Espanyol. Walang kasunduan at saka Amerika. Yung Treaty of Paris yan isang illegal. Walang paintulot sa mga royal family. Yun nang umayaw ang mga royal family, pinamasakil si Kiram. Sa mga kasunduan yan. Tungkol naman sa Sabah, yung Capintil Agreement, hindi pumayag ang apo ko paupahan sa British. Ang North Borneo, hindi siya pumayag. Pumunta si Baron Overbeek sa Sulu, sa Indanan Sulu, panahon si Jamalul Alam, anak si Pulalon Kiram. Nagtanong kung sino ang pinuno. Sabi si Jamalul Alam, ako ang pinuno. Sabi niya ng British, si Baron Overbeek, pag-ari mo bang Borneo? Sabi niya, pag-ari ko ang Sultan of Sulu in North Borneo, sinukat ng Espanyol sa pangalan namin. Walang paintulot sa mga royal family, pinaupahan si Jamalul Alam sa British 100 tahon. Ang bayad, 5,000 Mexican dollar. Nag-react ang mga royal family sa Sulu, doon na nagdigmaan sa Sulu at saka sa Borneo. Pagdating ng British sa Sabah, tapos pinaupahan, inapuin si Jamalul Alam, rahan ng sandakan si Baron Overbeek. Nagpatupad na ng batas si Baron Overbeek ang British, nagkuha ng mga tax, nagpatupad. Naggalit ang Real Sultanate si Datuk Paduka Tuan Madzali. Bakit magpatupad ng batas, walang paintulot sa kanya? Sabi ng British si Baron, tapos na pinaupahan sa amin ng gobernador ng Sulu, si Jamalul Alam, hari ng politika, inapoy ng Espanyol, administration, gobernador ng Sulu, Bangsamoro Republic of the Philippines. Na dito nagkagulo sa Sabah 1894. Sinalakay ng apo ko si Datuk Paduka Tuan Madzali ang Kuta Kinabalu, tinatawag api-api, di sultan ang pagtawag. Pagsalakay niya, sinunog niya ang mga opisina ng British. Sinunog niya. Pagkatapos nagdigmaan siya, tinawag ng Malayo, api-api. Pagka sinunog ng apo ko ang opisina ng British, hindi siya papayag.
I-control ng British. Ginawa siya ng British rebellion. Rebelde. Ang mga Amerikano, bayan mo. Sila ang terrorist, kami pang ginawa terrorist. Nagkalit-silit kami, natanggalan ng karapatan dahil sa mga taksil. Si Kiram, hindi namin kaano-ano, hindi yan dugo ng Tausug, isang badyaw, yan taga Simunul. Hindi yan royal family. Yan bantay dagat, tinapuin ng Espanyol, Administration Bangsamoro Republic of the Philippines. Na ito na hindi na magpahaba para tapos ng problema. Ang usapan ng Capital Agreement, yan isang illegal. At saka yung pagbalik ng British kay Mustafa at saka kay Jules B. Sa 1963, transfer nila sa Malaysia, walang paintulot sa Sultan. Ayan, naggawa-gawa sila kwento, kasunduan, pero illegal yan ang agreement sa Malaysia at saka sa Sabah. Ang nagkontrata si Mustafa at saka si Jules B. Nagpanggap siyang resendan ng Sultan, binalik ng British. Pagkatapos pagbalik ng British, sabi si Mustafa, paano yan pa? Wala tayong police power, pupunta tayo ng Sasulu, ang kalaban mo mga family mo yung siyam na tao, si Talata, si Punjungan, si Piandao, si Omra. Mabuti pa, pupunta tayo sa Philippines, ang pinuno, Christian, hindi tayo pwede mag-tridol yan sa atin. Ganito na lang, sabi si Mustafa kay Jules B, ganito na lang pa, doon na tayo transfer natin sa Malaysia, pareho-pareho Muslim. Na doon sila nagkasunduan, tinatawag 20 Sarat. Yung 20 Sarat, yung administration, 20 na tao. Tun Rajak, Tun Fuad, Tun Steven, Tun Mustafa. 20 na tao. Nagkasunduan sila, pero illegal yon. Okay. Illegal. Pinilpan ng ICG, ibalik na sa Sultanate. Ang pinindahan. Sila ang magbantay ng ASEAN Countries Empire. Nagtatag ng Malaysia, Singapore. Doon sila sa Singapore nagkasunduan. Si Tunku Abdul Rahman, si Mustafa, at saka si Jules B. Ang pinagpilmahan, sila mag-protect ng ASEAN country. Kung maglabas ang tunay Sultanate, ipabalik ng British sa kanila. Yun ang pagpilmahan sa ICG. Pero illegal yan. Walang paintulot ng real Sultanate. Kwentong Balbiro lang. Naggawa sila kwentong Balbiro. Illegal yan. Tungkol naman sa kontrata, wala kaming alam sa kontrata. Wala kaming kontrata at saka Malaysia. Wala kaming kontrata at saka British. Wala kaming kontrata at saka Espanyol. Ang bansa namin, hindi namin sinuko, hindi namin tininda, hindi namin... Ako limitaw, hindi ako mag-claim, wala ako yung i-claim. Pasal wala kaming kasunduan, hindi namin sinangla, hindi namin tininda, hindi namin binigay. Paano sila nakapasok sa bakuran namin ng Malaysia, sa Sabah? Paano nakapasok ang Espanyol sa bakuran namin, sa Mahaldika Nation, Bansang Malaya, Sulu Empire, walang paintulot. Sino bang nagsuko ng bansa natin? Si Kiram. Sinuko sa Espanyol, sa Amerika. Yun ang tinatawag Treaty of Spin, Treaty of Paris, Capital Agreement. Sila yan ang nagsuko. Sinuko sa Espanyol, sinuko sa British, sinuko sa Amerika. Yung bantay dagat. Hindi namin kaano-ano si Kiram, hindi namin kalahi isang badyaw, bantay dagat. Okay. Paano po si Kamahalan? Paano po si tungkol kay Ate Helen Abdul Rajak? Ganito yan, tungkol kay Mamay Rajak. Ang tunay pangalan niya, si Gamal. Ang tatay niya, si Principal Abdul Kapal. Ang pagkatao niyang mga kapatid niya, si Anas, nandun sa Tiki, kaibigan ko yan lahat. Si Gamal, ang sa side niya may family ko, Sangkula. Sa side niya, taga Maimbong Sulu. Pero si Mamay, hindi walang kasali sa mga usapan yan. Tama. Isang tambay lang sa Kiki si Mamay, utos-utusan si Jules B.
Ha? Oo, tusutan. Kasama niya si Big Boy. May badyaw. Sige po. May badyaw. May lumang bahay si Ton Mustafa sa Kudat. Pagkatapos, inayos ng mga badyaw ang lumang bahay. Naukay ang recommend, yung capital agreement. Naukay ng badyaw. Pasal tinago si Mustafa, gusto niya siyang maging sultan. Okay. Okay. Tinago si Mustafa. Hindi siya nakapasa, yun nalinibing niya. Naukay ng badyaw, nakita si Gamal sa badyaw, binayaran niya sa badyaw, kinuha niya siyang nagpanggap, resindan ng si Jamalul Alam, si Kiram. Okay. Hindi siya kaano-ano si Kiram. Okay. Hindi, wala siyang kasali sa royal family sultan. Pero nagpanggap lang, nasilaw siya sa recommend. Okay, okay. Ibig po sabihin si Ate Helen Abdullah-Jack is wala talagang dugong ano. Si Kuya Ate Muhiling, isang Madre, taga Visayas, hindi yan kaano-ano ng Sulu. Okay. Hindi yan kaano-ano. Sa asawa niya nagpanggap hari, ginawa siya queen. Opo, tama po yun. So, sa lahat po ng nangyayari, ano po yung pwede niyong maminsahe sa dalawa? Hindi, Sa ngalan ng dumating si kapayapaan. Gamal dito, 95. Yung napulot niyang recommend, yun na nagpakuan siya ang resindan, tunay makapagmana. Nang tao, walang alam, naniwala sa kanya. Naniwala sa kanya. Opo. Na ngayon, tungkol sa capital agreement yan, alam yan ng ICG. Oo nga. Yun na binasura ng ICG, ang claiman ng Sabah, Opo. linaglag ng Paris, linaglag ng Spain, Opo. linaglag ng Balanda, Opo. binaliktad. Sabi nanalo, pagkatapos linaglag, pasal nakita doon sa ICG, hindi totoong sultan, piki. Ayun. Ayun po yun ha. Maliwanag po yan. Totoong sultan. Nanggaling po mismo yan sa The Real Sultanate of Sulu. Ngayon po, sa ngalan po ng kapayapaan, meron pong pinapaabot ang The Real Sultanate ng Sulu. Ito ngayon nagsasalita tungkol sa mag-asawa sa ngalan lang ng kapayapaan. Isuko niya lang, alam niya ang katotohanan. Yes po. Isuko niya na lang sa tagmayari. Tama. So, alam mo, lahat ng hawak mo, ang mga simbolo yan, simbolo ng British company. Hindi yan kilala ng Asian country. Ha? Ang nakalagay, Sulu Empire, Darul Islam, Islamic Street, 11 country. Nandyan ang tatak, yan ang nakalagay roon. Hindi ka ma-recognize, mamay. Alam ng ICG, ang Sulu Empire, una pa, wala pang Espanyol, wala pang British, wala pang Amerika, naka-empire ng Sulu sa 1250. okay. Mga minamahal kong kapatid, no, ang The Real Sultanate of Sulu ay napaka-humble po. Actually po, nag-uusap kami kaganina, no, kasi sa ngalan lang ng kapayapaan, wala siyang ibang nais kundi kung isuko lang, no, at hihingi ng tawad ang mag-asawa, ay patatawarin niya sa ngalan ng kapayapaan. Mamuhay tayo para sa kinabukasan ng bawat isa. Huwag tayong mamuhay ng puno ng galit. So, very humble our Real Sultanate of Sulu. At bilang silidimin po kung bakit po kami nagkaugnay ni The Real Sultanate of Sulu, dahil katulad ng sinasabi ko, may iniwan din po kasi ang Kuya Emmanuel ko. At mahabang kwento, meron pong iniwan sa akin ng pictures. Siguro naiiyak ako. Siguro panahon na because the truth shall set us free. One time pumunta ako sa friend, may nakita kong picture. Sabi ko, bakit nandyan yan sa inyo? So, kinwento niya sa akin na ito'y may kinalaman sa The Royal Sultanate of Sulu. Bilang nakakaalam sa system, doon ko napagtanto na sila yung iniwan sa akin. Kasi bilang nasa instruction sa akin, ibigay ang nararapat sa karapat-dapat. So, ako po, masakit man sa akin, kaya ko to ginagawa sa ngalan ng kapayapaan, sa kasaganaan, at higit sa lahat, sinasabi natin na ang Maharlika Nation ay bayan ng pinili ng Diyos. Pero ano ang nangyari? Dahil po ito sa kaganid ng salapi at ganad ng kayamanan ng ibang tao. So bilang napag-iwanan ng system, magkatugma lahat doon, ayon doon sa ni The Real Sultanate of Sulu. Ito ngayon yung ating kausap. At katulad doon ng sinasabi ko,
The real Sultanate of Sulu ay nakita ko sa kanya, hindi sa itinataas ko siya, no? Hindi katulad ng iba na kayamanan at kapangyarihan. Ang sa ating The Real Sultanate of Sulu is yung katotohanan kasi yun po ang magpapalaya sa atin. Tama. Na mamuhay tayo ng masagana, higit sa lahat may kapayapaan ng bawat isa sa atin. Kung tungkol po sa mga backup na yan, bilang nasa system, alam ko na lahat ng lahat, ma-Java man yan, sushi man yan, whatsoever. Kaya nga sa bangko, hinahanapan kayo ng the source of origin. And where is the signatory? Hindi nyo kayang i-provide dahil hindi kayo. Okay? Ako, bilang nasa system, alam ko what is the top secret clock with secrecy behind. At ito ay napakalaking may kinalaman sa The Real Sultanate of Sulu. Okay? About sa mga bills na yan, kung bakit ang punot dulo ng lahat, kung bakit na-create yan, is may kinalaman pa rin sa The Real Sultanate of Sulu. Okay? Ito po ay hindi namin sinasabi parang ang dating parang, kasi ako personally, hindi ko to ginagawa na nagpakilala ako ng princess, queen, whatsoever, bilang aba ninyong lingkod. Okay? Bilang aba ninyong lingkod na higit sa lahat ang ating mabigyan ng kapurihan, kadakilaan, kasasalamat, kalwalhatian, ay higit sa lahat ang siyang naglalang sa ating lahat. Kasi lahat tayo, no, sabi nga ni The Real Sultanate of Sulu, lahat ng kayamanan na yan ay sa Panginoon. Tayo ay binigyan lamang ng pagkakataon upang pamahalaan ang mga bagay-bagay. No? So, ganun kahambol ang ating The Real Sultanate of Sulu. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapatawaran at pag-ibig ay mangingibabaw pa rin sa ating lahat. Napakaliwanag po ng mensahe ng ating The Real Sultanate of Sulu. Why? Sa ngalan ng kapayapaan at kasaganaan, tahasan po talaga ng sinabi na humingi lang ng tawad si Mamay, no? Si Gamal, no? The real name ni Kuya Mamay, sa kanya Ate Helen. Abdo Kapal, principal. Opo. Ay patatawarin niya, no? Ganun kahambol ang ating The Real Sultanate of Sulu. Maging si Lidimin, aba ninyong lingkod, lahat ng pambatikos na Ate sa akin, kinalat pa niya ako ay isang terorista, international terorista. No, hindi ho biro ang paratang niya sa akin. Ngunit lahat ng yan, because I know the truth, no? Napatawad ko po sa Helen, sa totoo lang, sa ginawa niya sa akin. Sabi nga dyan sa Book of Kawikaan, huwag mong ikagalak ang ikabagsak ng iyong kaaway. Dahil sa halip na sila ay parurusahan, baka hindi na sila parurusahan ng Panginoon. Kasi ito yung sinasabi na ang mga taong mapagmataas ay ibababa ng Diyos. At ang mga taong mapagkumbaba ay itataas ng Diyos. Marami na rin po akong nasagupa dahil ako kasi pag humarap ng tao nakachinelas lang. So, ang ginagawa namin ngayon, The Real Sultanate of Sulu, naka-forward na po lahat yan. Actually, may invitation na rin po sa kanya. Dahil nga po nung in-interview ako, natural, ang i-insist ko yung katotohanan regarding kay The Real Sultanate. No? Ito po ay ginagawa ko, ako personally, to reveal the truth because the truth shall set us free. Sabi ko nga sa inyo, I am so happy, no? Happy na rin. At who am I para magmalaki ng iba? Kung tutusin, ako ang ginaklaim, hindi ako ang nagkiklaim na anak ni Marcos. Pero the realidad, hindi naman talaga ako anak ni Marcos. At kahit paman na may dugo akong Marcos, hindi po natin maitutuwid ang isang pagkakamali sa isa pang pagkakamali. Kung ano yung tama, yun ang tama. Kung ano yung mali, ay mali. No? At nagpapasalamat ako sa ating mahal na Pangulo, no? Because he is so very open-minded, no? Masakit lang na may mga taong nais siyang pabagsakin. Masakit lang ako, wala akong dugong Marcos, liliwanagin ko lang. Hindi rin po ako politikong tao. Yung sinasabi lang na bayaran ako ni Marcos, ng ating mahal na Pangulo o ng gobyerno natin, hindi po. Ang sinusulong natin dito katotohanan dahil yan po ang magpapalaya sa ating lahat. Itong mga nangyayaring mga kalamidad, itong mga nangyayaring mga kagulot, this is the part of process para lumitaw ang buong katotohanan. Bago mangyari ang mga implementasyon na sinasabi ninyo at pinapangako ninyo sa tao.
Alam nyo yan kung bakit ko sinasabi yan at alam nyo sa mga vlog ko. No? So, yun po yung naging punot dulo ng lahat, no? Nandito ako kung tutusin, no? The Real Sultanate of Sulu ay grabe din, no? Kung tutusin, ang daming yung sacrifice, no? But the truth is the truth kasi nakalagay yan sa Book of Kawikaan. Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaang ginawa ng ating mga ninuno. At pangako kasi ng pinakadiyos ng kaliwanag, ibabalik ko lahat ng kayamanan. Matagal ko nang ipinagkaloob sa inyong mga ninuno. Biblically speaking yan. Itong mga lindol na nangyari, basahin niyo sa Haggai chapter 2 verse 5 to 9. No, talagang bibiyak ang mga lupa, kaya iba't ibang mga lindol, no? Kasi lahat ng mga kayamanan ibabalik yan, no? Sino ito? Mahalika tayo ng Mahalika Nation. Sino ang nakapagpaliwanag? Kailan at sino ang nagtatag? Natural ang the real descendants. The real descendants of Mahalika Nation. Mahalika kayo ng Mahalika, hindi nyo nga alam kung anong katotohanan, hindi nyo nga alam kung sino nag-ano nito, nagtatag nito. At bakit nangyari na nag-loss ang kingdom? Dahil dati na kasi itong kingdom, kaya wala po tayong itatayong kingdom. Bagkos, babawiin at ibabalik lamang natin ito dahil dati na itong natatag. Tama. Okay? Pero dahil sa mga may tao na taksil, no, sa bayan ng pinili ng Diyos, no? Dahil sa kasakiman ng kapangyarihan at kayamanan, kaya nagkaletse-letse. Pero ganun pa man, this is the right time to reveal the truth. Okay? Ako po, wala po akong galit kay Ate Helen. Hindi po ako nagtanim ng galit kay Ate Helen. Nauunawaan ko sa Ate Helen, matino naman yan dati eh. Ngayon lang nagkaganyan dahil nalasing sa mga accounts. Ate Helen, alam ko lahat ng ginagawa mo. Nakialam ka sa accounts ng about sa mga Japan? Helen, kanino ba yan? No? Ate Helen, hindi kita pinapahiya. Hindi lang naman po ikaw eh. Pangalanan ko na kahit sa ASBLP, Yotic Group, ano pa ba yun? Mga Alpha Omega Foundation, King Solomon Foundation, lahat ng mga foundation. At maliwanag ang sinabi ng ating The Real Sultanate that even, no, our late Dr. Jose Rizal, amang Dr. Jose Rizal ay may dugong tauso. Mahaba ang kwento, pero alam naman natin ang isa sa mga reason bakit siya gi-persecute ng Espanyol just because of faith and religion, no? So, napakalalim, no, ang mahalaga dito. Katulad ng sinasabi ko, ang pagpapatawad sa bawat isa, no? Pag-ibig na mangingibabaw sa bawat isa sa ngalan ng kapayapaan at higit sa lahat sa ikakaluwang natin sa pinakadiyos ng kaliwanagan para lahat ng mga biyaya na yan may pagkaloob sa atin kasi hanggat may mga kaguluhan ay yung mga biyaya na yan ay hindi po, no? Hindi may pagkaloob sa atin dahil may nakakahigit sa lahat. Yun yung ating pinakadakilang manlilikha. Okay? Kaya Ate Helen, Kuya Mamay, hindi pa po huli ang lahat at para din sa mga iba dyan, ano? Kung talagang kayo ay nagmamalasakit sa ating bayan, wala kayong ibang kaaway dito kundi ang mga sarili inyo lang. Dahil alam nyo ang katotohanan. Alam nyo, makakapaglihim kayo, makakapagsinungaling kayo sa inyong kapwa, but never to yourself. No? Kaya wala kayong ibang kaaway kundi ang sarili nyo lang din. No? So, maraming salamat sa ating The Real Sultanate of Sulu, sa lahat ng binahagi. Maraming salamat po. At marami pa pong mga bagay-bagay na ayusin. No, kaya ako po sa totoo lang ang layo ng biyahe ko. Halos isang buong araw, 20 hours, dire-diretso yan, pagod, puyat, lahat. Ito po ay hindi ko ginagawa yung sinasabi ng para magpasipsip ba, para mga ganun. Hindi, kung hindi. Meron tayong hinahabol na oras kasi bilang nasa system, I know the truth. At walang duda. Ano man ang iniwan sa akin ng Kuya Emmanuel ko, sila po yun, and the real descendants. Walang magagawa iba. Kaya yung iba, kahit ano din ang tingin ninyo sa akin, natatawa na lang ako, no? Kasi, alam ko ang truth eh, no? Kaya,
si Lord na rin, no? Si Allah na rin ang nagbigay ng kapahintulutan to reveal the truth just because of pictures, no? Basta napakahalaga dito, ang panukala ng pinakadiyos ng kaliwanagan ang ating susundin at hindi ang kapwa natin. Okay? Tama. Same with ng The Royal Sultanate of Sulu. Ano ba yon? Yung magkaisa tayo, magbigayan tayo, magmahalan tayo. Kaya Ate Helen, napakapalad yung mag-asawa kung tutuusin eh. No, laki ng kasalanan nyo kung tutuusin. Pero sa ngalan ng kapayapaan, no, humingi lang kayo ng tawad, no? Ay patatawarin kayo ng The Real Sultanate of Sulu. At alam niyo kung gaano kabigat ang parusa sa mga nagtaksil sa ating bayan. Dahil pinili ng Diyos yan eh. Actually, hindi na naman po si Ate Helen eh. Hindi na naman po si si Kuya Mamay. Katulad ng sinasabi ko, may talino sultan eh. Kaya lang, nagamit sa negative side. So, hindi pa huli ang lahat. Habang wala pang implementasyon. No? So, inaayos po lahat-lahat yan. At thank you so much sa pagkain, Sultan. Nabusog ako. And thank you sa pag-accommodate. At doon ko naiintindihan. Kaya marami pa kaming pag-uusapan ng The Real Sultanate of Sulu. At doon sa mga hinayag ng ating pinakamamahal na The Real Sultanate of Sulu, maayos natin unti-unti yan, no? Relasyon sa Amerika, kasi kailangan lang dito upuan ng maayos. Tama. Kailangan lang nito pag-uusapan ng Hindi maayos. dahil sa santong paspasan, Yes. sa santong dasalan. Sa usapan. Opo, kasi lahat kasi ng ebidensya ay na kay The Real Sultanate of Sulu. Besides, alam niyo naman ang nangyari sa 14.5 billion, biglang bumaliktad ang ICG, no? Kasi lumabas din ang buong katotohanan. Tama. Okay, so isa yan sa mga basihan natin that the truth is the truth and the truth shall set us free. No, so ipagpaumanhin ninyo, maingay ako. Baka tulog na sila ate. Part 2 na lang. Oo, papaparto na lang daw. So, thank you so much, no? Mahal na kamahalan. At, Salamat. opo. Isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Okay? May part 2 pa tayo. Okay? Abangan niyo yan. Malinaw pa sa buwan yan. At lahat ng mga logo, nandyan yan. Yung mga tamang logo, nandyan yan.